Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1491. Sige, pupunta ako dyan mamaya. Nag-iisip sandali si Alex bago pumayag. Malapit na siyang magtungo sa libingan ni Caesar at sa totoo lang mas naiintindihan niya mas mababa ang tiwala niya. Kung pati ang kanyang ama ay nakulong dito, paano siya makakabalik ng ligtas? Hindi siya sigurado. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kanyang mga magulang, kailangan ni Alex na maglakbay. Ito ay isang obligadong bagay bilang anak ng lalaki. Si Dorothy ang kanyang orihinal na kasosyo at dapat niyang maunawaan ito at isang bagay na kailangan ni Alex na ipaliwanag ng malinaw sa kanya. Narinig ni Claire ang kanyang pagsang-ayon at natuwa siya. Sige, mamili ako ngayon. Ano ang gusto mong kainin? Kung maaari mong sabihin sa akin ngayon, magkakaroon ako ng ilang ideya kung ano ang bibilhin. Kahit ano ay mabuti. Hindi ako picky eater. O mas maganda siguro kung hintayin mo akong lumapit at magluto. Sabi ni Alex. Ang mga bagay na niluto ni Claire ay hindi maaaring pilitin sa lalamunan at kung hindi sila mag-iingat, sila ay maaaring mauwi sa pagkalason hanggang sa mamatay. Si Richard Asterisk. Sa kabilang panig, si Rhea Hoffer ay bumalik sa Michigan. Ang babaeng ito ay lubos na mapagpasyahan kapag gumagawa ng mga bagay tulad ng kung paano ginawa ang mga bagay sa kanyang industriya. Kapag nagpasya siya, hindi na siya magbabago muli ng isip dahil sobrang tiwala niya sa sarili. Halimbawa, sa pagkakataong ito, pagkatapos na gumuhit ng malinaw na linya kay Asher, tuluyan na niya itong inalis sa kanyang isipan. Ang kotse ay nakapark sa isang underground parking garage at hindi niya nakalimutang sulyapan ang sarili sa salamin para tumawa sa sarili. Rhea Hoffer, anong klaseng sakit sa ulo ang natamo mo? Upang bigyan ng isang sulyap ang isang tao na walang pinagkaiba sa isang walang kakayahan na martial artist, ano ang mayroon siya? Paano magiging karapat-dapat sa iyo ang gayong handgal na tao, Rhea Hoffer? Pagkatapos ng araw na ito, malamang na mamatay ang taong iyon. Buti na lang at mabilis akong tumakas. Pagkatapos noon, umakyat siya sa itaas para mag-refresh ng sarili at pumasok sa lobby ng Hoffer Villa. Rhea, bumalik ka. Congratulations, congratulations. Rhea, talagang maganda ang mata mo na tingnan ng Asher of Thousand Miles Conglomerate. Siya ang godson ng yumaong si Lord Lex at ngayon ay kapatid ng kasalukuyang presidente, si Waltz. Walang limitasyon sa kung hanggang saan ka makakarating sa hinaharap. Ate Rhea, kailan mo kami iimbitahan sa seremonya? By the way, Rhea, I heard na officially launched na ang Sky Tower project na napanalunan ng Thousand Miles Conglomerate. Ang proyektong ito ay ang pinakamalaking proyekto sa pagpapadala sa Michigan sa nakalipas na 10 taon. Dahil ang relasyon sa pagitan mo at ni Asher ay halos isang nakatakdang pakikitungo, hayaan kaming Hoffer Group na lumahok din sa proyekto. Dapat ay mainam na makuha ang papel na mag-supply ng mga materyales sa gusali, hindi ba? Nang marinig ang rush well wishes at pagbati mula sa kanyang mga kapamilya, natigilan si Rhea. She rolled her eyes and said dumbfoundedly, masyadong date ang balita mo. Hindi mo ba alam na sinaktan ng Thousand Miles ang mga taong hindi dapat masaktan at malamang na naputol na sila ngayon? Iyon ang balita na natanggap ko habang ako ay nasa California at ngayon malamang nawala na silang lahat. Yung tanga, Asher, hindi niya ako pinakinggan. Matagal ko na siyang tinalikuran. Ang mga taong tulad niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging namumukod tangi. Sila ay may masyadong maliit na kaalaman at masyadong tanga. Wala silang magandang kinabukasan at madali akong bigyan ng problema. Ang ganitong uri ng tao, hinding-hindi ko sila gugustuhin. Ngayon, malamang naging bilanggo na siya o pinatay ng mga taga-Department 6. Inani niya ang kanyang itinanim, napakatanga. Nang matapos magsalita si Rhea ay bumungad sa kanyang mukha ang isang mapagmataas at mayabang na ekspresyon. Gayunpaman, nalaman niya na ang mga tao mula sa kanyang pamilya ay nakatingin sa kanya sa gulat. Nakangiting sabi ni Rhea, bakit kayo ganyan makatingin sa akin? Inahangaan mo ba ang katotohanang pinili kong umatras sa pinakakritikal na sandali? Kung hindi, kinaladkad din ako. Sabi ni Jack Hoffer, Rhea, totoo ba? Iniwan mo si Asher.
Tama yan, Lolo. Ang galing ko, di ba? Ang resulta. Sampal. Itinaas ni Jack ang kanyang kamay, pinadalhan siya ng isang sampal sa kanyang mukha ng walang babala. Tinatawag mong tanga ang iba kapag ikaw ang tunay na tanga. Akala ko ikaw ay isang makisig at tusong tao at ngayon ko lang napagtanto na ikaw ay isang tulala na hindi mapapagaling. Napatulala si Rhea sa sampal. Lolo, bakit mo ako sinaktan? Ano ba ang nagawa kong mali? Tinawakan ni Rhea ang kanyang mukha, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata at puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1492. Mali kayong lahat. Paulit-ulit na tinapakan ni Jack Hoffer ang kanyang mga paa sa galit. Sa sandaling ito, sinabi ng ama ni Rhea, Rhea, ang iyong impormasyon ay masyadong luma. Ang Thousand Miles Conglomerate ay hindi nawasak. Nakagawa sila ng isang malaking pagbabalik mula sa mahirap na lugar kung saan sila naruroon. Ang mga opisyal ay personal na lumabas upang linawin ito at lahat ng mga kumpanya sa ilalim ng Thousand Miles ay bumalik sa normal. Hindi lamang iyon, sa listahan ng mga prioridad ng Southern California Business Associations, ang Thousand Miles Conglomerate ay unang nirerango. Nang marinig ni Rhea ang balita, nabigla siya at parang sisubog na ang buong pagkatao niya. Paano naging posible iyon? Paano kaya nila binaligtad ang sitwasyon? Mukhang dead end na. Department 6. Ang mga tao ba mula sa Department 6 ay tanga? Nakarinig ako ng mga putok ng baril mula sa loob ng Thousand Miles gamit ang aking tenga. Mayroong maraming mga sundalo na may mga tunay na baril at mga buhay na bala na sumasakop sa gusali ng Thousand Miles. Nag-iinarte lang ba silang lahat? Si Rhea ay sobrang mayabang at mapagmataas na tao. Hindi siya papayag na aminin ang kanyang kabiguan. Sa huli, isang matandang lalaki ang pumasok sa sandaling ito. Ang taong ito ay ang punong katiwala ng pamilya Hoffer at siya ay isang karampatang tao. Nagmamadali siyang pumasok at kinausap si Jack, Kuya, balita ko lang. Ang talagang may hawak ng kapangyarihan sa Thousand Miles ay hindi si Waltz kundi isang taong tinatawag na Alex Rockefeller. Agad na napasigaw si Rhea, I know, that man is Waltz's man. Normal para kay Waltz na makinig sa kanyang mga salita at mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa medikal at talagang may kakayahan. Still, compared to the powerful institution that is Department 6, wala siya. Umiling ang punong katiwala. Miss Rhea, this Alex is not some random commoner. Naaalala mo ba kung sino ang pumatay kina Easton at Vile Zimmer? Nagulat ang lahat ng naroon. Naging maayos ang lahat. Bakit bigla niyang dinala ang mga taong iyon nang wala sa oras? Ito ay isang bawal na paksa sa Michigan. Ang tatlong partido sa oras na iyon ay mahigpit na binalaan. Walang nang ahas na huminga ng kahit isang salita tungkol sa kanila. Gayunpaman, walang bagay na hindi masisira sa mundong ito. Kahit na mayroon, imposibleng magbantay laban sa hangin na nangangahulugang walang ganap na lihim. Mayroon pa ring ilang malalaking shot sa Michigan na nakakaalam tungkol sa bagay na iyon kay Alex. Itinuring pa rin si Gobernador Zimmer na isang maharlika at pinatay ng bodyguard ni Phoebe Larson ang kanyang anak na lalaki at babae. Sinapit ng kamalasan ng pamilya Zimmer, ngunit ligtas at maayos pa rin ang bodyguard. Mayroong maraming mga bersyon ng haka-haka na umiikot sa labas, ngunit ito ay maliwanag na ang pagkakakilanlan ng bodyguard ay isang kilalang tao. Ang bodyguard na iyon ay si Alex Rockefeller. Siya ang apo ng presidente ng Divine Constabulary. Pinutol ng Panginoong Commander ang ulo ng kanyang apo at ipinadala ito sa tirahan ng Rockefeller upang gumawa ng mga pagbabago. Sa sandaling matapos magsalita ang punong tagapangasiwa, lahat ay huminga, nagulat at nabigla ng hindi masabi. Paulit-ulit na sinampal ni Jack ang kanyang ulo. Ito ay isang kasalanan, anong kasalanan? Isang minsan sa buhay na pagkakataon, isang pagkakataon para sa aming pamilyang Hoffer na maabot ang pinakamataas na tugatog sa bansa, at ito ay nasayang, ganoon na lamang. Napasubsob si Rhea sa kanyang puwitan, tulala, gumugulong ang panghihinayang sa kanyang mga ugat.
Ito ay katawa-tawa na siya ay nagsasalita tungkol sa kung paano Asher ay isang idiot at na siya ay pagsisisihan ito maaga o huli. Ngayon sa huli, ang higit na nagsisi ay siya. Si Richie Asterisk. Sa Sex Family Villa, ang kusina. Bayaw. Bibigyan kita ng kamay. Uhugasan ko itong kamatis. Gagawin ko rin yan. Ah, kuya, binili kita ng bagong apron. Dadalhin kita ngayon. Mula sa paglakad ni Alex sa mga pintuan, si Beatrice ay nagmamadali sa paligid niya. Kahit pagpunta sa kusina, nasa sabik siyang tulungan siya. Ang punto ay parang bihis na bihis din siya. Lumalamig na ang panahon ngayon, ngunit nakahantad pa rin ang kanyang dalawang mahahabang binti na may palda na maikli, mga 12 sentimetro lang ang haba. Nang bahagyang yumuko si Alex para maghugas ng mga gulay, halos nakita na niya kung anong kulay ng underwear nito. Dahil sa sigasig na ito, medyo natakot si Alex. Sa oras na ito, pumasok si Dorothy mula sa labas at nang makita niya si Alex, sinabi niya na walang pakialam, Alex, kaya naaalala mo pa rin na nag-e-exist ako. Akala ko ay tretuhin mo ako na parang transparent ako. Nilainggan ni Alex ang ulo niya at nakita niya si Dorothy na mas lalo lang gumanda simula noong huling nakita niya ito. Magsasalita pa sana siya, biglang sumili ang gintong liwanag sa kanyang mga mata at nagulat siya. Nakikita niya na ang kanyang asawa ay lumalakas sa espiritual na enerhiya at nalaman niya na ang kanyang paglilinang sa sarili ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sarili. Ano sa mundo ang nangyayari? Kabanata 1493. Natigilan si Alex. Ano ang nangyayari? Isa ba itong ilusyon? Napakurap siya. Teka, bakit ngayon nawala? Hindi. May hindi tama. Yung mga mata. Ngayon lang nagkaroon ng gintong liwanag. Ang pakiramdam na iyon ay kakaiba. Ito ay ang enerhiya ng kaluluwa ay nabasag ng chaos bead ng ang dakilang monghe, revealer, ay naging isang gintong liwanag at pumasok sa aking katawan. Kaya ano sa mundo ito? Sa sumunod na sandali, bigla siyang nagkaroon ng malinaw na pagkakaunawa. Ito ay ang pagpapala at insightfulness ng Divine Eye. Nakikita nito sa pamamagitan ng mga ilusyon at nakakakita sa anumang bagay na humahadlang sa kanyang paningin. F***, may iba pa bang side effects? Hindi kaya talaga nawala ang dalawang kaluluwa ng monghe. Hindi nito hahayaan akong makita ang buong mundo ng mortal, tama ba? Nang mag-isip si Alex sa ganitong paraan at nang sa wakas ay halos makontrol na niya ang Buddhist secret technique na ito, muli niyang tiningnan si Dorothy at naging mas malinaw ito. Core formation. O aking Diyos! Ang kanyang asawa, si Dorothy Essex, ay umabot sa rango ng core formation. Gayunpaman, hindi niya ito naramdaman bago ito. Hindi ba imposible para sa kanya na linangin? Hindi ba niya nagawang magbigay ng kahit kaunting lakas sa loob? Ano ang nangyayari? Paanong bigla siyang nalampasan at umabot sa rank ng core formation? Mula sa karanasan ni Alex sa mga martial artist at mandirigma na nakilala niya, may mga pagkakatulad sa mga unang yugto sa pagitan ng martial arts at cultivation. Ang kanyang kasalukuyang antas ngayon ay ang pinakamataas na rango sa Divine Transcendence at ang kanyang lakas ay maihahambing sa pinakamataas na Grandmaster. Kung idinagdag mo ang iba't ibang mga karagdagang diskarte na mayroon siya, ito ay ganap na naiiba. Madali niyang mapatay ang isang Grandmaster sa kanyang peak halos kaagad. At para sa mga nasa rango ng innate martial honor, ang kanilang lakas ay magiging katumbas ng mga nasa rango ng core formation. Halimbawa, si Geronimo sa kanyang antas ngayon ay maaaring lumaban sa isang core formation. Nangangahulugan ito na si Dorothy ay katumbas ng isang innate martial honor master ngayon. Gayunpaman, ang paglilinang ay higit pa sa martial arts sa pamamagitan ng isang malaking agwat dahil hindi mabilang ng mga panlabas na tulong ang maaaring gamitin tulad ng mga espiritual na sandata, spells, anting-anting or masayon, at iba pa. Lahat ay walang kamay na maaaring tila nagloloko. Gayunpaman sa katotohanan, kung ang isang magsasaka ay inihambing sa isang martial artist, ito ay tulad ng paghahambing ng isang may sapat na gulang na may hawak na baril. Laban sa isang matanda na walang kamay. Bro-in-law, brother-in-law, what's wrong? Ano ang natulala mo?
Napansin ni Beatrice ang kakaibang pag-uugali ni Alex at mabilis siyang tinulak. Malapit nang masunog ang isda sa kawali. Kailan lang kayong hindi nagkita at nabighani ka na sa kagandahan ng kapatid ko? Kahit na iyon ang sinabi niya sa kanyang bibig, ang kanyang puso ay nakaramdam ng sobrang asim. Sinadya ni Beatrice na magbihis ng ganito at gumawa pa ng mga pagkakataon para hanggan siya ni Alex. Halimbawa, sinadya niyang ibinaba ang kanyang neckline at sadyang inilabas ang kanyang puwitan. Tinulungan pa niya itong isuot ang apron, bahagyang itinulak ang katawan sa kanya. Kung ito ay iba pa, masaya silang kinuha ang pagkakataon at malamang na hindi makontrol ang kanilang mga paghihimok. Gayunpaman, tila hindi naapektuhan si Alex na nagpapahina ng loob kay Beatrice. May naisip na baka hindi niya ito maibangon noong una. Gayunpaman, ngayon sa sandaling lumitaw ang kanyang kapatid na babae at siya ay tila mahigpit na naaakit sa kanya tulad ng isang magnet at ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada mula sa kanya. Sigh. Napabuntong hininga si Beatrice sa loob. Sa mata niya, si sister lang. Hindi niya ako tinitingnan o tinatrato bilang isang babae. Medyo pinanghinaan siya ng loob, ngunit alam niya rin na ang pagsisikap na akitin si Alex gamit ang kanyang kagandahan ay isang imposibleng gawain at may bahagi sa kanya na gusto ng sumuko. Dorothy, ikaw. Maraming tanong na gustong itanong ni Alex ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin ang mga iyon. Sa wakas, sinabi ni Dorothy, maaari ka munang magpatuloy sa pagluluto. Kapag tapos ka na, punta ka sa kwarto ko. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Sige. Wala sa mood si Alex na ipagpatuloy ang pagluluto pagkatapos noon. Nagluto siya ng ilang ulam, tinapos ito ng maayos bago ihagis ang huli kay Beatrice para hawakan. Ang huli ay beetroot soup. Ipaubaya ko sa iyo na subukan. Sundin mo lang ang sinabi ko sa iyo at kontrolin ang init. 100 puntos. Hanggat gumawa ka ng isang possible na trabaho, gagantimpalaan kita. Naningkit ang mga mata ni Beatrice. Talaga? Ano ang reward? Sagot ni Alex, malalaman mo pagdating ng panahon. Hindi ka bibigwin nito. Okay, kuya. Gagawin ko ang aking makakaya. Itinaas ni Beatrice ang kanyang kamay para makipag-high five sa kanya. Natigilan si Alex, sa kanya inabot para ibalik ang high live na iyon. Ang pakiramdam na ito ay hindi masyadong masama. Ito ay tulad ng kung ano ang dapat na buhay para sa isang pares ng isang kapatid na lalaki at hipag. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 4094. Pagdating ni Alex sa kwarto ni Dorothy, nakasandal siya sa kama, nakatingin sa ilang balita sa kanyang telepono. Isang kalmado at walang pakialam na ekspresyon ang nasa mukha niya, walang pinagkaiba sa karaniwan. Gayunpaman nang tumingin si Alex sa kanya, nagkaroon siya ng bagong pakiramdam sa kanyang dibdib. Ito ay pamilyar, ngunit sa parehong oras ay hindi. Ang asawa ko. Lumapit si Alex at umupo sa tabi niya. Akala niya ay lalago ang pakiramdam ng hindi pamilyar. Gayunpaman, ibinaba ni Dorothy ang kanyang telepono at marahan siyang niyakap. May nangyari ba kay Mama? Ha? Natigilan si Alex. WHO. Sino ang? Anong nangyari sa nanay mo? Inilibot ni Dorothy ang kanyang mga mata. Ibig sabihin nanay mo. Hindi naman siguro sinusubukan mong itago ito sa akin, di ba? Nagulat si Alex. Paano mo nalaman? Kung alam ni Sharpay ang tungkol dito, bakit hindi ko kaya? Sa isip mo, wala ba akong pinagkaiba sa isang tagalabas bilang asawa mo? Siyempre hindi. Ako lang. Natatakot akong mag-alala ka. Sige, anong meron kay Mama? Tingnan ko lang kung makakatulong ako. Tumingin si Alex sa kanya. Kahit na curious siya kung paano niya biglang narating ang rank ng core formation, ang katotohanang wala siyang sinabi tungkol dito ay nagpatunay na ayaw niyang pag-usapan ito. Ang pagtatanong sa kanya ay magdudulot lang ng problema sa kanya, kaya tumango lang siya at sabihin, pumunta ako ngayon para sabihin sa iyo ang tungkol dito. Ang aking ina ay naging vegetative state muli at ang sitwasyon ay mas malala kaysa kalahating taon na ang nakalipas.
Kumpiyansa kong masasabi ngayon na maraming bagay ang nakatago sa likod ng aksidente sa sasakyan noong nakaraang Oktubre. Noon, may problema na ang nanay ko. Ang kanyang kaluluwa ay nawawalang mga sangkap na pinalitan gamit ang soul substitute lotus seeds. Kaya hindi ka na makapaghintay ngayon na bumaba sa libingan ni Cesar upang makahanap ng bagong soul substitute lotus seeds. Tumingin si Alex sa kanya. Dorothy, ikaw. May tinatago ka ba sa akin? Noong nakita kita ngayon, ibang-iba ka na sa dati. Ikaw. Umiti si Dorothy. Alam ko lang na masasabi mo. So, core formation master ka na ngayon. Sabi ni Alex. Ikaw, mayroon ka bang hindi inaasahang pagkikita? Umiling si Dorothy. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Tumunog ang phone ni Alex. Nilabas niya ang phone niya at tumingin sa screen. Numero iyon ni Tita Rockefeller. Ha? Sandaling natigilan si Alex. Tumingin siya kay Dorothy at sinagot ang tawag. Tia. Inilagay ni Dorothy ang telepono sa kanyang tainga, nakalock pa rin ang tingin nito sa kanya at sinabing, "Hoy, pamangkin ko." Boom! Tarat-tarat. Isang dagandong ang umalingaw-ngaw sa ulo ni Alex, ang kanyang isip ay agad na gulong-gulo. Kay ikaw. Ikaw si Tita Rockefeller. Oo. Nagulat. O nabigo ka ba? Ang Tia Shoryojo sa iyong isipan ay wala na at siya ay naging isang kupas na matandang babae na napagod ka nang makita. Natigilan si Alex bago ito yamakap sa kanya ng mahigpit at sinabing, "Hindi naman. Paano ako mag-asawa sa'yo? Ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko at hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Paano mo naisip ang ganitong bagay para asarin ako? Gusto lang kitang asarin. Sino ang nagtanong sa iyo na sabihin na hindi tayo mula sa iisang mundo? At ngayon, masasabi mo pa ba iyon?" Sabi ni Dorothy. Napakurap-kurap si Alex saka sinabing, "Nahihirapan pa rin akong paniwalaan ito. Bakit hindi ka magpalat kay Tita Rockefeller at ipakita sa akin? Paanong mahirap iyon?" Ginawa ni Dorothy ang transformation technique at mabilis na inihayag ang hitsura ng napakagandang Tia Rockefeller. Paano na? Ang tiyahin mo ba ay sapat na maganda? Maging ang boses niya ay nagbago. Sa sumunod na segundo, hinalikan siya ni Alex. Kabanata 1495. Kung sinabing nagkaroon ng kaunting estrangement sa pagitan nina Alex at Dorothy bago ito ay dahil lamang sa napakaraming bagay ang nangyari sa panahong ito at nahaharap sila sa mga pangyayari at bagay na hindi nakayanan ng mga ordinaryong tao. Ang walang kinikilinggan na mga elemento at mga kadahilanan ay humantong sa mas kaunting pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Dorothy. Kaya nang ibunyag na si Dorothy ay sa katunayan si Tia Rockefeller, ang pakiramdam ng bahagyang pagkakahiwalay na iyon ay agad na nawala. Ikaw yun. Ito ay naging ikaw sa lahat ng panahon. Mula sa unang pagkakataon na nagpakita siya sa kanyang buhay hanggang sa oras na nailigtas niya si Walt sa Thousand Miles Conglomerate noong umagang iyon. Ang kaalaman sa lahat ay nagpasigla kay Alex, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas sa kanyang dibdib. Anong mga birtud at kakayahan ang mayroon siya upang magkaroon ng ganoong pagmamahal na babae? Dapat ay nailigtas niya ang buong universo mula sa kapahamakan sa kanyang nakaraang buhay, tama ba? Kasabay nito nang maiisip niya ang nangyari sa pagitan nila ni Tita Rockefeller, napabuntong hininga siya. Namumula ang kanyang mukha hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Naalala niya na minsan niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang emosyonal na problema at nagreklamo pa siya tungkol kay Dorothy Claire at sa pamilya nito. Hindi niya akalain na magiging siya si Tita Rockefeller ng personal. Ito ba ang pangunahing layunin mo sa pagbabalat kayo bilang ibang babae para mapalapit sa akin? Di ka takatakang tutol ka kay Dion noong panahong iyon. Sa sobrang galit niya, halos gusto na niyang samuka ng dugo. Iyon ang naisip ni Alex sa kanyang sarili. Napakatindi ng halik ni na Dorothy at Alex. Maya-maya, gumulong-gulong sila sa kama. Para bang nag-alab ang apoy sa kanila, ang kanilang muling pagkikita pagkatapos ng mahabang pagkawala ay mas matamis kaysa sa pagiging bagong kasal. Ang kawalan ay talagang nagpapalambot sa puso.
Mabilis itong naging isang matinding labanan, mabilis na uminit ang kapaligiran. Agad siyang idiniin ni Alex sa ilalim niya. Ate, kuya, kakain na. Ginawa ko. Biglang umakyat si Beatrice. Hindi nakalock ang pinto at binuksan niya ang pinto at pumasok sa isang iglap. Pagkatapos ang mga sumunod na salita ay dahan-dahang nawala at hindi na marinig ni Beatrice ang sarili niyang mga salita. Gayunpaman ang kanyang mga mata ay dilat at bilog at kitang-kita niya ang lahat. Ikinaway ni Dorothy ang kanyang kamay sa gitna ng kanyang pagiging okupado. Naramdaman ni Beatrice ang sarili na ginalaw ng kakaibang puwersa, umiikot sa hangin at nahulog sa labas ng pinto. Ang pinto ng silid ay sumara ng mahina at isang click ang narinig pagkatapos. Automatikong nalock ang pinto. Hindi nasaktan si Beatrice dahil natural na hindi siya sasaktan ni Dorothy. Ang lakas na ginamit niya ay kasing lambot ng bulak. Sa karamihan, tanging ang kanyang puwitan lamang ang nakaramdam ng pananakit mula sa pagkahulog. Gayunpaman, ito ay ibang bagay para sa kung ano ang kanyang nararamdaman sa loob. Nakaramdam ng pagkagulat si Beatrice at malakas ang tibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga dahil sa kapaligiran na kanyang kinalalagyan. Parang walang suot na tela ang kanyang bayaw kanina. Mamaya na. Kapag gabi na. Oras na para kumain ngayon. Papasok ang nanay ko mamaya sa ganitong bilis. Tinawakan ni Dorothy ang sabik at maliikot na mga kamay ni Alex. Pupunta tayo sa isang hotel sa gabi. Tiningnan ni Alex ang mukha ni Tita Rockefeller, naroon pa rin ang pagkalito. Kung manatili tayo sa bahay, bakit tayo pupunta sa isang hotel? Dito. Sigurado ka bang ayos lang? Bumaba ka. Sinipa ni Dorothy si Alex sa kama. Ang kanyang lakas ay hindi ka panipaniwala. Kung hindi dahil sa natural na mas makapal na balat ni Alex, pati na rin sa espiritual na proteksyon na mayroon siya, malamang na sinipa siya sa mga dingding ng silid. Asawa ko, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon ang dahilan kung bakit ka biglang naging Tia Rockefeller? Tanong ni Alex pagkatapos magbihis. Kung sasabihin ko sa iyo na hindi na ako ang Dorothy sa nakaraan, ano ang gagawin mo? Tanong ni Dorothy habang nakatingin sa kanya. Ang pangungusap na ito ay biglang nagparamdam kay Alex na parang gumuho ang buong mundo niya. Lahat ng muscle sa katawan niya ay matigas at matigas. Tinitigan ni Alex si Dorothy, puno ng takot at takot ang mukha nito. Kung hindi na siya si Dorothy, sino ang pumalit sa kanyang katawan? Mayroon bang ibang kaluluwa sa kanyang katawan? Kung gayon, iyon ang magiging sitwasyon ni Phoebe ngayon. So, patay na ang totoong Dorothy. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 4096. Sino ka? Ikinaway ni Dorothy ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Ako pa rin. Dorothy Essex. Then, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Tanong pa ni Alex. Sumimangot si Dorothy, alam mo ba ang tungkol sa cycle ng muling pagsilang at reincarnation? Nagbago ang ekspresyon ni Alex. Namana niya ang Ultimate Book of Medicine at nakatanggap ng maraming kaalaman sa cultivation. Ito ay totoo lalo na nang matanggap niya ang mga fragment ng kaluluwa ng monghe, revealer, kung saan nakatanggap din siya ng maraming impormasyon tungkol sa paglilinang ng Budismo. Malaki ang idiniin ng Budismo sa cycle ng reincarnation. Mayroon ding mga alamat tungkol sa kung paano nagkaroon din ang Budismo ng isang uri ng banal na artifact na tinatawag na Six Eternities na maaaring kontrolin ang tunay na diwa ng reincarnation. Maraming beses ding binanggit ni Daya ang reincarnation pool sa kanyang panaginip na nagsasabi na tumalon siya mula sa pool sa kanyang nakaraang buhay. Hindi ba ito tunog walang katotohanan? Tulad ng isang uri ng fairy tale. Gayunpaman, ito ay talagang umiiral, ngunit ito ay hindi alam ng mga tao sa mundo. Ang ibig mong sabihin ay nag-reincarnate ka mula sa iyong nakaraang buhay sa Dorothy Essex. Kung gayon, sino ka sa iyong nakaraang buhay? Hindi ko rin alam. Umiling si Dorothy. Nagising ko lang ang mana sa aking kaluluwa. Kung sino ako sa dati kong buhay, kung ano ang ginawa ko, lahat ay malabo. Anyway, dapat naging babae ako.
Okay lang kung hindi mo alam, sabi ni Alex. Ito ay nakakatipid sa iyo ng maraming pag-aalala at sakit ng ulo. Pagkatapos nagsalita si Dorothy tungkol sa oras na nagising niya ang mana sa kanyang kaluluwa. Ito ay ang araw matapos ang dalawa ay umalis upang mag-apply para sa diborsyo pagkatapos ng unang pagkakataon na sila ay nagkaroon ng pagtatalik. Sa isang boom siya ay naging ang kasalukuyang Dorothy. Hindi sigurado si Alex kung dapat ba siyang ipagmalaki o malungkot. Malungkot. Si Richie Asterisk. Noong una, defensive pa rin si Alex tungkol sa pagkakakilanlan ni Tita Rockefeller. Gayunpaman, ngayong alam niyang si Dorothy ang taong nagpapanggap bilang Tia Rockefeller, ang maraming pagdududa at pagbabantay na inilagay niya sa kanyang puso ay tuluyang natunaw. Ang ilan sa mga impormasyon na hindi niya sinabi kay Tita Rockefeller noon, maaari niyang ipakita ang lahat ng ito ng hayagan. Noong una, binalak ni Alex na aanyayahan si Tita Rockefeller na magkasamang pumunta sa libingan. Kung hindi siya magkakaroon ng sapat na kumpiyansa na gawin ang kailangan niyang gawin. Gayunpaman, ngayon na alam niyang siya ay, sa katunayan, si Dorothy, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa ayaw nitong samahan siya sa panganib. Matapos malaman ang iniisip ni Alex, napangisi si Dorothy. Ako ba ay isang marupok na salamin sa iyong palagay? Kaya't sinasabi mo sa hinaharap, ang mga kasama mo sa buhay at kamatayan ay hindi kailanman magiging pinakamalapit na tao sa iyo. Maaari lamang maging mga lalaki at babae ang mga tagalabas. Anong klaseng she asterisk logic yan? At saka kung gusto kong magtungo sa libingan, hindi mo ako mapipigilan sa ranggo ng Divine Transcendence. Ngunit gagamitin ko pa rin ang pagkakakilanlan ni Tita Rockefeller para pumunta. Ang paggamit ng maling pagkakakilanlan ay lubhang kapaki-pakinabang din. Walang nakakaalam na siya si Dorothy, kaya natural ito ay magiging mas ligtas. Walang susunod kay Claire at Beatrice kumpara sa mga tao sa pamilya ni Alex na lahat ay sinanay, sina Claire at Beatrice ay mahina. Sa kabilang banda, magseselos ang ilang tao sa isang misteryosong tiyahin sa likod ni Alex. Hindi nakakatakot na magalit kay Alex ng mag-isa, ngunit paano ang hindi mabilang na mga supermaster mula sa pamilya ni Alex? Hindi ba matatakot ang isa? Iyon ay kung paano si Zachary Xavier ay natakot kay Tita Rockefeller sa simula. Tandaan, ang pagkakakilanlan ni Tita Rockefeller ay alam mo lamang at ikaw lamang. Walang ibang makakaalam. Kung hindi kita papakawalan. Habang kumakain ng hapunan, muling naranasan ni Alex ang ibig nilang sabihin sa banayad at kabaitan ng isang biyanan. Halos matuno siya sa masigasig na pangangalaga at pag-aalala ni Claire. Tanging ang ekspresyon ni Dorothy ang hindi natural sa buong pagkain. Hindi siya sigurado kung ano ang nasa isip nito, ngunit sa tuwing titingin ito sa kanya, namumula ang mukha nito at bumilis ang tibok ng puso niya na para bang nakainom siya ng gamot na ikinatuwa niya. Nang gabing iyon, nanatili si Alex sa tirahan ng Essex. Nanatili silang gusot sa buong gabi, pumunta ng mabilis hanggat maaari at nabubuhay ng lubos. Nang bumangon sila kinabukasan, si Alex at Dorothy ay nasa mabuting kalooban, ngunit sina Claire at Beatrice ay matamlay kumpara sa kanila. Mayroon silang maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata na para bang hindi sila nakatulog buong gabi. Nay, Beatrice, anong nangyari sa inyong dalawa? Napuyat ka ba at nanunood ng TV magdamag? Naguguluhang tanong ni Dorothy. Umikab si Claire. Hindi, wala lang. Mukhang nag-aatubili si Beatrice na magsabi ng anuman, ngunit sa huli ay sinabi niya, hindi ako nanunood ng TV buong gabi, ngunit narinig ko ang isang baboy na umiiyak buong gabi. Kabanata 1497. Isang baboy. Saan nanggaling ang iyak ng baboy? Tumingin si Dorothy kay Claire pagkatapos ay kay Beatrice at bigla niyang naintindihan ang sinasabi ni Beatrice. Pagkatapos sinipa niya ng malakas ang binti ni Alex. Kasalanan niya ang lahat. Tuwang-tuwa ang baboy na ito kagabi, lalo na nang magpalit siya ng hitsura para kunin ang hitsura ni Tita Rockefeller. Para siyang nakainom ng gamot na nagdala sa kanya ng euphoria, what a pervert. Para siyang naging ibang babae. Ang mga lalaki ay talagang sentimental na nilalang na nag-iisip gamit ang ibabang bahagi ng kanilang mga katawan. Beatrice, mas pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral mo.
Sa mga unang pagsusulit sa kalagitnaan ng taon, mayroon kang isang pagsusulit na may 70 puntos lamang. Huwag masyadong maglaro. Ang iyong baon na pera ngayong semestre ay lalahatiin. Nagkibit balikat si Beatrice, hindi pinapansin ang kapatid. Dahil isa na siyang first-level agent ng Lush Cosmetics, nag-recruit siya ng malaking grupo ng mga lower-level agent sa paaralan at kumita ng malaki. Siya ay naging isang uri ng big shot business mistress sa paaralan. Nakabili lang niya ng BMW gamit ang sarili niyang pera ilang araw na ang nakakaraan, kaya hindi niya mapalampas ang anumang baon mula sa kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na magdadagdag pa si Dorothy. Hubby, kailangan mong bawiin kaagad ang first level agent authority ni Beatrice. Ang perang ibinayad sa kanya ay dapat ding palitan ng pangalan at numero ng aking account. Mula ngayon, lahat ng mas mababang antas na ahente sa ilalim niya ay maikredito sa aking account. Bago pa makasagot si Alex, sumigaw si Beatrice, "Ate, daylight robbery yan. Paano mo nagagawa iyan? Iyan ay pera na aking kinita at ang pangkat ng ahente na pinaghirapan kong buuin. Paano mo ito magagawa? Hindi ako sang-ayon. Ang iyong apela ay tinanggihan. Dapat ang pangunahing focus mo ngayon ay ang pag-aaral, hindi ang pagkakakitaan." Mababaliw na ako. Hindi, anong karapatan mo? Tinuro ni Dorothy si Alex. Meron siya, at nakikinig siya sa akin. Bayaw, bayaw. Agad namang niyakap ni Beatrice ang braso ni Alex at umiling. Maging ang mga luha niya ay malapit nang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong alisin ang account ko. Sabihin mo sa akin. Gagawin ko ang lahat. Ramdam ni Alex ang dibdib ng dalaga sa kanyang braso habang hinahaplos siya nito. Beatrice, sa ang klase ka nakakuha ng 70 puntos noong nakaraang semestre. Ingles para sa computer science. Ano ang kabuoang score? 100. Sinulyapan ni Alex si Dorothy at sinabing, "That's decent." Ang universidad ay hindi isang edukasyong nakatuon sa pagsusulit, at magaling na si Beatrice kung isa sa alang-alang niyang nakabuo siya ng isang pangkat ng negosyo sa mga araw ng kanyang universidad. Sinusuportahan kita at hindi ko babawiin ang autoridad sa iyong account. Nako, salamat kuya. Ikaw ang pinakamahusay. Si Beatrice ay labis na nalulula sa tuwa. Inalikan niya ang mukha ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Claire habang pinagmamasdan ang eksena sa kanyang harapan. Buti na lang at hindi napunta sa bibig niya ang halik na iyon. Pinaikit ni Dorothy ang kanyang mga mata at sinabi kay Alex, "Ikaw ay isang hamak." Sabi ni Beatrice, "Ate, huwag mong tawaging ganyan." Napatingin si Claire sa kanyang bunsong anak pagkatapos ay kay Alex. Pagkatapos parang naisip niya na nag-overthinking siya at na-enjoy niya ang masaya at maayos na kapaligiran ng pamilya ngayon. "Nay, may biyahe kami ni Dorothy," sabi ni Alex kay Claire. "Due to the special circumstance at the time of the wedding, we didn't arrange for a honeymoon or the like. Magkakaroon tayo ng oras sa paglalakbay na ito. Ito ang nahanap at napagkasundoan nilang dalawa." Umiti si Claire at sinabing, "Okay, saan mo balak pumunta?" Hapon. Gusto ko rin makita ang cherry blossom sa Japan. Pwede mo ba akong isama? Sabi ni Beatrice. Agad naman siyang sinulyapan ni Claire. Mag-ohani mo ng ate at bayaw mo. Bakit mo gustong sumama sa kanila? Maging isang napakalaking third wheel. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Dorothy, Alex, kailan mo balak kunin muli ang iyong sertipiko ng kasal?" Hindi nagbago ang ekspresyon ni Dorothy nang sumagot siya, "We'll find a good date, like 11th of November or something." Ano ang mahalaga? Baka kapag nag-register na tayo, ito na ang araw na mabuntis ako. Nako, napakaganda niyan. Tumingin si Alex kay Dorothy, medyo nagulat. Hindi niya naisip na mabuntis siya. Si Richard asterisk. Gayunpaman, sa parehong oras, sa isang lihim na kaharian sa isang lugar sa bansa. Awo. Ang hindi mabilang na mga gutom na lobo ay nagpakawala ng mahabang alulong at naglunsad ng isang pag-atake sa isang magandang figure sa ilalim ng isang random na puno.
Ang magandang anino ng damit ng isang figure ay nabahira ng pula ng dugo, ang dugo niya at ng mga lobo. Kung nandoon si Alex, madudurog ang puso niya dahil ang babae ay walang iba kundi si Daya. Tinakpan niya ang kanyang tiyan gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay may hawak na mahabang kutsilyo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1498. Baby, hahayaan kitang makita ng ligtas ang iyong ama. Kung alam niyang nag-e-exist ka sa mundong ito, siguradong magugulat siya. Marahang inaplos ni Daya ang kanyang tiyan na ngayon ay may bahagyang umbok. Siya ay buntis. Nagbibilang ng mga araw, halos 3 buwan na niya. Matapos makapasok sa lihim na kaharian ng pamilya Stormer, nakumpirma niyang buntis siya. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok, walang paraan upang umalis sa lugar na ito at 2 taon na ang nakalipas mula noon. Bilang karagdagan, nagkaroon ng ilang mga problema sa kaharian na ginawa itong mas mapanganib kaysa karaniwan. Daya, mag-ingat ka. Ate, kailangan mong mabuhay. Hindi ka pwedeng mamatay. Sa puno, may 2 pang iba. Ito ay isang matandang babae at isang batang babae na mukhang 11 o 12 taong gulang. Pareho silang mula sa pamilya Stormer, ngunit sila ay nasugatan at hindi na makalaban. Sige. Malamig ang mga mata ni Daya, nakatingin sa mga lobo na papalapit sa kanila. Patayin. Whoosh. Ang kanyang lakas sa pag-iisip ay parang nagngangalit na karagatan na sumasabog sa malalaking alon. May dala siyang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, naging isang diyosa ng digmaan habang sumusugod siya sa mga lobo. Nag-iwan siya ng after-image pagkatapos ng bawat slash habang gumagalaw siya at ang bawat hagod ay naglalabas ng mga bahid ng dugo ng lobo. Si Daya ay basang-basa at siya ay lumaban ng husto. Nagising. Tama, 2 buwan lang ang ginawa ni Daya para magising ang kanyang bloodline. Gayunpaman, narito siya kung saan palagi siyang nahaharap sa mga banta ng buhay at kamatayan. Si Richard Asterisk. Alas 6 ng gabi sa Prosperous Hotel, Room 1208. Ito ang lugar kung saan tinipon ni Susan Hunter ang lahat para makipagkita kay Alex. At ngayon, ang grupo ng mga tao ay muling natipon dito. Kenneth, kumusta ang asawa mo? Gumaling na ba ang cancer niya? Tanong ni Darben kay Kenneth. Oo, gumaling na siya. Si Young Master Alex talaga ay isang walang katulad na henyong doktor. Sabi ni Kenneth. Hindi lamang niya pinagaling ang cancer ng aking asawa, ngunit pinabote din niya ito ng 5 taon. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagulat. Talagang gumaling siya. Oh my God, ang cancer na umabot na sa advanced stage ay mapapagaling din. Ang Young Master Alex na ito ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa kanyang ama, si William. Anong klaseng konsepto iyon? Mas bata siya ng 5 taon. Masyadong nakakamangha. Tapos may nagtanong sa long-legged beauty, si Freya. Miss Freya, ang utak mo. Ah, hindi. Yung problema mo pagkahulog mo sa tubig nung bata ka at nagamot na rin, di ba? Walang alinlangan sa bagay na ito. Napangiti si Susan. Kung hindi pinagaling ni Alex si Miss Freya, wala rin siya ngayon. Sa tingin ko ay napakaganda niya ngayon at mas malakas ang kanyang aura kaysa dati. Sa tingin ko nakagawa ka ng isang pambihirang tagumpay, hindi ba? Congratulations, congratulations. Tumango si Freya. Nakagawa na talaga ako ng breakthrough. Kakaiba talaga ang medical skills ni Alex. Natawa si Kenneth at sinabing, Miss Freya, nabalitaan ko na sa Exorcist Dragons, kailangan mong magpakasal kapag umabot ka sa edad na 27. Kung hindi, maaari ka lamang manatiling matandang tiyahin habang buhay kung makaligtaan mo ang edad na iyon. Ilang taon ka na ngayong taon, Miss Freya? Sa tingin ko si Young Master Alex ang tamang tao at higit pa sa isang magandang kapareha para sa iyo bilang inapo ng Exorcist Dragons, tama ba? Pagkasabi niya nito ay napatingin ang lahat kay Freya. Ang puso ni Freya ay kumabog sa kanyang dibdib, biglang naisip ang mga salita ng kanyang ina. Nabasa na ng kanyang ama ang kanyang kapalaran bago ito, sinabi na makikilala niya ang kanyang nakatakdang kapareha na tutulong sa kanya na malagpasan ang bottleneck na kanyang naranasan. Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin ay si Alex iyon?
Ang maging manugang ng Exorcist Dragons ay napaka-demanding. Ang mga medikal na kasanayan ni Young Master Alex ay maaaring mahusay, ngunit hindi siya nababagay na maging asawa ko ng ganoon lang. Sa naisip niya, yung munting magnanakaw, hindi niya mahuli ang mga mata ko kahit na sinubukan niya. Sa puntong ito, pumasok si Alex. Dalawang iba pang tao ang sumunod sa kanya. Ang isa ay si Dorothy, na gumamit ng transformation technique para magmukhang Tia Rockefeller, at ang isa ay si Quincy Soppins, kung hindi man ay kilala bilang clown. Nagbago ang tingin ni Freya nang mapansin niya si Tita Rockefeller. Napakagandang babae. Nakatayo sa harap ng ganoong babae, biglang nahihiya at nanliit si Freya. Sino siya? Kabanata 1499. Senior. Nang makita ni Quincy si Zane York, dali-dali siyang pumasok sa kwarto habang sumisigaw at niyakap si Zane. Ang kanyang mga titig at ekspresyon ay parang itinapon ng sarili sa kanyang ama. Isa pa, tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Gaano kalupit si Quincy. Nagkaroon ng isang malaking labanan noong inagaw niya si Daya. Hindi lamang siya umarkila ng mga dayuhang mamamatay, ngunit gumamit din siya ng mga helicopter at sea cruise ship para iangat ang kotseng sinasakyan ni Daya papunta sa cruise ship. Siya ay naging lubhang mapagmataas. At ngayon, umiiyak siya na parang bata. Senior, hindi ka maaaring pumunta sa libingan ni Caesar. Ito ay isang cannibalistic na lugar. Paano kung may mangyaring masama? Halos hindi ako nakatakas sa aking buhay sa huling pagkakataon. Kailangan ko bang pagdaanan ulit? Ikanaway ni Zane ang kamay niya. Nakapagdesisyon na ako. Isa pa, ako ang pinakamatalino at pinakamagaling sa mga drifter, pati na rin ang kanilang pinuno. Paano ko babalikan ang aking salita? Ngunit, hindi mo kailangang pumasok. Maaari kang manatili sa labas. Umiling si Quincy. Paanong hindi ako makakapunta? Kung pupunta ka, syempre pupunta ako. Magkapatid kami, isa mula sa drifters at isa mula sa abstracts. Sama-sama tayong mabubuhay at magkakahiwalay, tayo ay babagsak. Hindi kita iiwan. Tinuro ni Zane si Susan. Mayroon na tayong opisyal mula sa abstracts. Siya. Pumuso si Quincy. Ano ang halaga niya? Sa huling pagpunta namin sa libingan, kung hindi dahil sa proteksyon ni William, maraming beses na sana siyang namatay. Ang maliliit na abstract skills na mayroon siya ay walang halagang tingnan. Hindi nakadama ng anumang pagmamahal si Susan kay Quincy. Hindi lamang siya nagkaroon ng agresibong hitsura, ngunit maging ang kanyang mga salita ay hindi rin magandang pakinggan. Umisi siya. Ano ang mali sa maliit na kakayahan na mayroon ako? Hindi ba ito ay mas mahusay kaysa sa iyong kalahating lutong peking lakas na mayroon ka? Hindi ka man lang makapagsalita na maayos tungkol sa libingan ni Caesar sa kabila ng pagiging isa sa iilan na nakaligtas. Ang mga katulad mo ay magiging kanyan lamang kapag pumasok tayo sa libingan. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalamangan. Hindi na nakatiis si Dorothy. Kumunat ang noo niya at sinabi kay Alex, sino ang lahat ng mga taong ito? Isang grupo ng mga mandurumog. Di wala silang gaanong kakayahan at nag-aaway pa sila bago kami bumaba sa libingan. Ano ang silbi ng pagdala sa kanila? Sa mga salitang iyon, lahat ng naroroon ay nasaktan. Gayunpaman, si Dorothy ay napuno ng kumpiyansa. Isa siyang Corfant Nation Master. Walang sino man dito ang makakapantay sa kanya. Ang isang ordinaryong babae tulad ni Susan Hunter na walang cultivation base o kasanayan ay natural na hindi mahalaga sa mga mata ni Dorothy. Si Susan ay babae ni William at kinuha niya ang kanyang sarili bilang ina ni Alex na may mas mataas na katayuan. Kumunat ang noo niya at nagtanong, Alex, sino ito na may yabang na tono? Sumagot si Alex, tita ko siya. Ano? Bamukha ang bibig ni Susan, maluwag ang kanyang panga. Tita ni Alex, hindi ba ibig sabihin ay kapatid siya ni William? Kung titingnan kung gaano siya kabata, malamang na siya ay nakababatang kapatid na babae ni William. Kung gayon, nangangahulugan iyon na siya ay hipag ni Susan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Susan. Dahil siya ang hipag ni Susan, hindi ba't kailangan niyang pumasok sa magandang biyaya ng babae?
Hehe, kaya pala kapatid ni Kuya William. Ako eh. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, sinabi ni Dorothy, siya ang babaeng nasa tabi ng iyong ama. Oh, bakit kailangan mong sabihin iyan? Nagmamadaling inilihis ni Alex ang paksa, nakuha ang pangunahing paksa sa kamay. Ang proyekto ng Sky Tower ay inilunsad at nakuha ko na ang pasukan ng libingan na napapalibutan ng hanggang 1 kilometro sa paligid nito. Mahalaga ang oras at mamayang alas 12 papasok na tayo. Ano? Malapit na. Nagulat si Susan. Oo, nagmamadali ako, sabi ni Alex. Susan, may itatanong ako sa'yo. Noong huling beses kayong bumaba sa libingan, may nakita ba kayong itim na lotes? Itim na lotes. Mayroon bang ganoong kulay sa mga lotes? Blanca ang mukha ni Susan. Nadurog ang puso ni Alex. Hindi kaya wala doon. Hindi nakuha ng kanyang ama noon. Nagsalita si Freya sa mga sandaling ito. Ang tinutukoy mo ay ang Black Soul Lotus Seed. Nagliwanag ang mga mata ni Alex. Oo, tama iyan. Ito ay tinatawag na Black Soul Lotus Seed, alam mo ba ang tungkol dito? Tumango si Freya. Makikita mo talaga sila sa libingan ni Caesar. Nakita ko na ito dati. Ang iyong ama ay minsang pumili ng dalawa sa kanila at ito ay tinatawag na Soul Substitute Lotus Seed. Biglang natuwa si Alex. Ito ay talagang totoo. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1500. Kung ganoon, dapat mayroon pa ring ibang Soul Substitute Lotus Seed sa libingan. Ano itong Soul Substitute Lotus Seed? Sabi ni Susan. Bakit hindi ko narinig ito dati? Sinabi ni Freya, wala kang malay sa oras na iyon. Agad namang natahimik si Susan. Pagkatapos nito, ilang mga tao sa silid ang nag-uusap ng detalyado tungkol sa oras na sila ay bumaba sa libingan. Sa mga batayan na iyon, tinalakay din nila ang mga kinakailangan at kaukulang mga estratehiya na kakailanganin nila. Nang mag-jes na ng gabi, gumastos si Alex ng malaking halaga at tinawag ang chef sa hotel na mag-overtime para gumawa ng sobrang masaganang pagkain para sa kanila. After this meal, we'll set off. Ang lahat, ako, si Alex Rockefeller, ay ipinapahayag na ang bawat isa sa inyo na susunod sa akin sa libingan ay makakatanggap ng bonus na 100 milyon. Sa hindi magandang pangyayari, kung may hindi lumabas, ang bonus ay ibibigay sa mga kapamilya mo. Sa katunayan, hindi ito tulad ng sino man ay kapos sa pera dito. Ang 100 milyon na ito ay masasabing dagdag na gantimpala. Ang lahat ng naruroon ay pinalamanan ng kanilang sarili ng pagkain at ang kapaligiran ay maliwanag at mainit. Hindi napigilan ni Kenneth na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa paksa noon at itinuro si Freya habang sinasabi niya, Young Master Alex, pinag-uusapan lang namin ang tungkol sa mga inapo ng Exorcist Dragons. Si Miss Freya ay maganda sa kanyang mahahabang binti at mayroon siyang mahusay na mga kakayahan. Ito ay isang magandang tugma para sa Young Master Alex bilang isang asawa. Pero parang masyadong mataas ang threshold ng Exorcist Dragons at mababa ang tingin niya sa iyo. Ayaw pag-usapan ni Alex ang paksang ito sa harap ni Dorothy at agad na ikinaway ang kanyang kamay. Hindi ka maaaring gumawa ng ganoong uri ng biro ng basta-basta. Makakaapekto ito sa reputasyon ni Miss Freya. Isa pa, may asawa na ako. Ano? Kasal ka na. Natigilan si Kenneth. Oo, mahal na mahal ko ang asawa ko, sabi ni Alex nakatingin kay Dorothy. Bumilis ang tibok ng puso ni Freya sa kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Dahil sa panghuhula ng kanyang ama, ito ay walang kamalay-malay na lumikha ng ripple sa kanyang puso. Bagamat may tiwala siya na hindi siya mahuhulog sa isang maliit na magnanakaw at perwisyo tulad ni Alex, at hindi siya magiging manugang ng Exorcist Dragons, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na hindi komportable na pakiramdam na marinig ang lalaking sinabi ng kanyang ama. Kasal na ang nakatadhana niyang kasama. It was one thing for Freya not to like him, but how could he turn out to already married? Talagang hindi mapagkakatiwalaan ang panghuhula ng kanyang ama. Si Richard Asterisk. 11:40 PM nang dumating ang isang grupo ng mga tao sa site ng Sky Tower Project.
Itong mga nakaraang araw, nag-overtime dito ang Thousand Miles Conglomerate. Ang isang mataas na pader ay itinayo sa paligid ng site at ito ay 3 metro ang taas. Mayroon ding mga electrical fences, anti-climbing fences, infrared monitoring, at iba pa. Dumating ang grupo ng mga tao sakay ng 4 na sasakyan. Pagdating nila sa bakal na gate na nagsisilbing pasukan, tumawag si Alex. Pagkatapos may dahan-daang nagbukas ng bakal na gate, dahan-dahan at tahimik. Ang nagbukas ng pinto ay si Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate. Kuya Alex. Ang mga sasakyan ay gumulong at ang mabigat na pintong bakal ay muling isinara. Sumakay si Asher sa isang dekuryenteng sasakyan at pinona sa harapan. Hindi nagtagal, nakarating sila malapit sa isang base. Mayroon pang ang isang malaking barong-barong at ang pasukan sa libingan ni Caesar ay nasa dampa na ito. Sa ganitong paraan, kahit na may gumamit ng mga drone para imbestigahan ang lugar na ito, hindi nila makikita kung ano ang nangyayari dito. Tungkol naman sa mga proyekto sa paligid, walang tigil pa rin ang pagtakbo nito. Bumaba sila sa sasakyan at ilan sa kanila ang nagsimulang mag-imbentaryo ng kanilang mga supply at kagamitan. Hindi lang napaka-advance na kagamitan ang inihanda, mayroon ding mga pampasabog at baril. Sa sandaling ito, 2 magagandang babae ang lumapit. Senior. Kuya. Ang mga dumating ay sina Waltz at Maya. Natigilan si Alex. Bakit nandito kayong dalawa? Gusto ka naming pumasok. Sabi ni Waltz. Kabanata 1501. Natigilan sina Kenneth, Darben at ang iba pa. Kakaiba ang naramdaman ng lahat ng dumating ang isang world-class na kagandahan tulad ni Tita Rockefeller. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 2 na namang magagandang babae ang sumama. Kinukuha ba nila ang magagandang babae para kumuha ng litrato at mag-enjoy sa tanawin? Para naman kay Freya, noon pa man ay malakas ang tiwala niya sa kanyang hitsura. Ngunit bago ito, mayroong Tita Rockefeller at ngayon ay may Prinsesa Flor at Maya. Lahat sila ay halos kamukha niya kaya medyo nasaraan siya ng loob. Ang Rockefeller dude ba ay isang ladies man? Kalokohan. Bahagyang bamantong hininga si Dorothy, sa tingin ba ninyo ang pagbaba sa puntod ay field trip? Ang iyong buhay ay nasa panganib sa lahat ng oras. Nakita ni Prinsesa Flor na si Tia Rockefeller iyon at agad na lumiit ang kanyang leeg, tita. Hindi niya alam na si Tita Rockefeller ay si Dorothy. Kahapon iniligtas din ni Tita Rockefeller ang kanyang buhay kaya kapag kaharap si Tita Rockefeller, siya ay mas maikli at ang kanyang boses ay hindi malakas. Sabi ni Maya, we came over to help and can stay on the surface instead of the deep ends. Pagdating ng panahon kung may pangangailangan, maaari ka ring makipag-ugnayan sa oras. Bilang karagdagan, narito din kami upang maiwasan ang ibang tao na mag-isip na magnakaw ng libingan. Ang pananalitang ito ay may katuturan. Gayunpaman, umiling ang drifter na si Zane. Ang ilang malalaking libingan ay lubhang kakaiba at lalo na ang libingan ni Caesar. Ito ang pinakakakaibang libingan na nakita niya. Napakadelikado noon. Kahit sa pasukan, may mga panganib na naruroon. Ang mga babaeng sobrang layaw ay nasa panganib anumang oras. Gayunpaman, ito ang panig ni Alex sa mga bagay. Noong nakaraan sa talakayan, matagal na nilang ginawang malinaw ang mga panganib na kasangkot. Kung gusto pa ng isang tao na ibaba ang magagandang babae sa libingan sa ganitong uri ng sitwasyon, anumang aksidenteng nangyari ay magiging negosyo niya rin. Si Richie Asterisk. Sa gabi, 12:15. Nagpa siya ang mga taong nakahanda na bumaba sa libingan. Ang bibig ng libingan ay nasa loob ng isa sa mga pansamantalang silid. Isa itong malalim na balon. Ibinigay ni Susan kay Alex ang lokasyon ng malalim na balon na ito. Pagkatapos ay pinahukay ni Alex si Asher at ang iba pang mga tao na may malalaking makina at hinukay nila ang balon na ito. Ito ay dahil si William at ang iba pa ang naging dahilan upang bumuho ang dating pasukan at labasan noong huling naroon sila. Makababa lang sila sa libingan mula sa ibang lugar.
Brother Alex, Floor, noong ginamit ang pile driver para sa malalim na balon na ito, hindi ito maibaba sa ilalim ng slab ng berdeng bato dahil ang slab ng berdeng bato ay napakatigas. Kahit na ang isang cutting machine ay hindi maaaring hatiin ito sa kalahati o mag-iwan ng marka. Ito ay mas mahirap kaysa sa brilyante. Sabi ni Asher. Sabi ni Susan, ang pirasong iyon ay ang Dragonstone. Pagkatapos ng aming unang pagkakakilanlan, ito ay malamang na isang extraterrestrial meteorite na naglalaman ng mga elemento na hindi umiiral sa modernong chemistry chart. Ang tigas nito ay maihahambing sa mga diamante. Oh, may kakaiba sa pasukan. Nagtatakang sabi ni Alex. Ang susunod na segundo. Itinulak ni Asher ang switch ng kuryente sa labas. Narinig ang mga tunog ng mga ilaw na nakabukas. Nakita ang mga ilaw ng baha mula sa makeshift room papunta sa deep well sa loob. Napakaliwanag. Sige, bababa muna ako. Pitbit ni Alex ang isang malaking itim na bag at bababa na sana. Maghintay. Pinigilan ni Zane si Alex. Mula sa kanyang bulsa sa likod, inilabas niya ang isang kahon na siyang mga ugat ng insenso. Naglabas siya ng 3 stick at sinindihan ng lighter. Siya, sina Quincy, at Susan, bawat tao na may hawak na ugat ng insenso, ay lumakad kasama ang wellhead na may mga bibig na umaawit marahil ay nagsusunog ng insenso upang manalangin para sa swerte o kung ano paman. Natawa si Kenneth, ito ang panuntunang ipinasa ng mga Drifter at Tomb Raider. Kailangang magsindi ng insenso habang bumababa sa libingan upang aliwin ang espiritu ng libingan. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo ng isang stick ng insenso, ito ay tatubusin ang aking buhay. Napatingin si Quincy kay Prinsesa Flor. Si Princess Flor ay maganda at kaakit-akit. Nakita siya ng kasama at naantig ang puso niya. Nakangiting inabot sa kanya ni Quincy ang insenso sa kanyang kamay, gusto mo rin bang umamin? May liligtas nito ang iyong buhay. Itago mo ito para sa iyong sarili. Malamig na ngumuso si Prinsesa Flor. Sa isang casual na kisap mata, ang insenso ay nahulog sa lupa. Nasira ito. Malamig na tumingin si Zane at sinabing, "Ignore auntie." Pagkatapos nakatutok si Quincy. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1502. Napagalitan si Prinsesa Flor sa isang ignorante na pagbigkas ng walang dahilan. Paano siya mananatiling tahimik? Nagalit agad siya. Ano ang lahat ng insenso sa libingan upang aliwin ang espiritu ng libingan? Ang lahat ng ito ay panlilinlang lamang sa sarili. Kung ang multo ng puno ng libingan ay buhay pa at alam niyang bumaba tayo sa libingan upang kunin ang kanyang mga gamit, ililigtas ba niya tayo dahil lamang sa maliit na piraso ng basurang insenso na ito? Sabi ni Dorothy, since it's their tradition, just do it. At, Flor, tumahimik ka. Dahil nagsalita si tita, natural, si Flor ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Natapos ang pagsunog ng insenso. Si Alex ang unang bumaba sa puntod. Sa isang haplos tumalon siya pababa. Pagkatapos sumunod sina Prinsesa Flor at Maya. Sumunod ay sina Susan, Quincy, Kenneth, Darben at Zane. Si Dorothy ang huling pumasok. Naghintay si Asher at ang iba pa sa labas. Nang pababa na sila sa puntod, nagdala si Alex ng communication radio para magkausap. Sa lalong madaling panahon, nakarating ang lahat. Pumapatong si Prinsesa Flor sa lupa sa ilalim niya. Ito ba ang extraterrestrial meteorite? Pinagmasdan itong mabuti nina Alex at Dorothy. Sa sumunod na segundo, nagpalitan ng tingin ang dalawa at tila natulala. Ito ay hindi isang extraterrestrial meteorite ngunit isang madilim na bloodstone. Sa kabila ng itim na ibabaw, hindi ito ang orihinal na kulay ng bato. Ang batong ito ay nabasa sa sariwang dugo sa loob ng maraming buwan at taon. Matapos ang pag-ulan ng daan-daan at libu-libong taon, pagkatapos ay nabuo ang madilim na bloodstone. Ito ay hindi masisira at mas mahirap kaysa sa brilyante. Kung hindi nagkakamali ang isa. Sa likod ng bato ay ang formation chart na inukit. Kung ang isang pile driver ay maaaring basagin ang batong ito, iyon ay magiging hindi makatwiran.
Kararating lang nila sa puntod at hindi pa ito nakapasok. Gayunpaman, nakatagpo sila ng ganitong uri ng bihira at kakaibang bagay. Nadurog ang puso nina Alex at Dorothy. Mukhang malayo sa kadalian ang libingan ni Cesar taliwas sa sinabi ni Susan sa kanila. Flor, ate, paano kung bumalik kayong lahat sa ibabaw? Sabi ni Alex, kung mayroon man kukontaken kita. Kabababa ko lang, pinapaalis mo na ako. Hayaan akong tingnan ito. Hindi pa ako nagnanakaw ng puntod. Sumingit si Quincy, Beauty, bakit hindi mo ako sinusundan? Paprotektahan kita at dadalhin kita para pahalagahan ang saya ng pagsalakay sa libingan. Kalimutan mo na. Ikaw ang pinakamahina sa lahat ng lalaki. Mas mabuting pag-isipan mo kung paano mabubuhay para mag-round trip. Naiinis na sabi ni Flor, tinulungan ka lang ng lalaki ko na mabawi ang iyong energy core. Ayaw mo nang bumalik sa dati, di ba? How dare you flirt with me? Ah. Sa mata ng iba, ang pahayag na ito ni Flor ay nagpatunog sa kanya na parang asawa siya ni Alex. Napatingin si Freya kay Flor. Pagkatapos bumaba sa malalim na balon, may isa pang daanan sa loob ng mahigit 2 metro ang taas. Maliit lang ang siwang ngunit malawak ang loob. Sa dulo ng daanan ay may pintong bato. Matagal nang nakarating si Asher at ang iba pa sa locus yung ito. Ang light wire ay pinalawak sa locus yung ito. Maliwanag na tulad ng araw, ngunit walang magbubukas ng pintong ito. Hawak ang isang hand-drawn na mapa, sinabi ni Susan, nasa lugar na ito tayo ngayon. Ang pintong ito sa libingan ay tinatawag na pintuan ng pagtakas at napakatago. Palihim itong itinayo ng mga tagapagtayo ng libingan upang makatakas na mailibing dahil ayaw ng ilang may-ari ng libingan na malaman ang mga lihim ng kanilang mga libingan, at pagkatapos sukayin ang libingan, pinatay nila ang mga tao. Sabi ni Alex, kaya napakapanganib na magtayo ng libingan. Tinuro ni Susan si Kenneth. Master Sunder, ipaubaya ko sa iyo ang pintong ito. Ang batong pinto ay gawa rin sa madilim na bloodstone. Ang gumamit ng malupit na puwersa para sirain ito ay talagang medyo mahirap. Gusto rin ni Alex na makita kung may kakayahan ba itong Kenneth na ito o wala. Lumapit si Kenneth sa pintong bato at binetukan. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, ang pintong bato ay agad na naglabas ng isang click at dahan-daang bumukas sa gilid. Badass. Nag-thumbs up si Alex kay Kenneth. Kasabay nito. Sa sulok ng makeshift room na sa una ay isang bakanting lugar, dahan-daang lumabas ang isang matandang nakaitim. Napatingin siya sa malalim na balon sa daanan nicho sa hindi kalayuan at ngumiti ng makahulugan. Nakakapagtaka, hindi man lang napansin ni Asher at ng iba pa ang presensya nitong matandang nakaitim na nakasuot. Kabanata 1503. Boom! Tarat-tarat! Bang! Pumasok si Alex at ang iba pa sa nakabukas na escape door sa libingan. Bago pa sila magkaroon ng pagkakataong makita ang kapaligiran sa loob, biglang sumara ang pinto ng puntod na kakabukas lang ni Kenneth. Ang paligid na kasing liwanag ng araw ay agad na nagdilim at walang mga daliri na makikita. Ah! Bakit nakasara ang pinto? Sino ang nagsara nito? Hindi ako, hindi ko ito hinawakan. Hindi rin ako. Sa dilim, puro boses lang ang nakikita pero walang nakikita. Sina Alex at Dorothy ay parehong magsasaka. Ang isa ay nasa core formation stage at ang isa ay nasa half core formation stage. Kaya kahit na pumasok sila sa isang ganap na madilim na espasyo, nakikita pa rin nila ang nakapalibot na kapaligiran sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Sa sandaling ito, inilabas ng dalawa ang kanilang espiritual na pakiramdam, ngunit nakakagulat na natagpuan na ang espiritual na kahulugan ay hindi gumagana. Hindi banggitin ang 12-12 ng metro sa paligid ng katawan, kahit na may kaharap lang, hindi nila maramdaman ang taong iyon. Ang gana ng porma sayon. Ang lugar na ito ay may ilang supernatural na kapangyarihan upang lumikha ng isa pang maliit na espasyo. Agad na napagtanto ni Alex ang ugat ng problema. Sa sumunod na segundo, bumukas ang ilaw mula sa torchlight ni Zane. Sa liwanag ng flashlight, sa wakas ay may makikita ang lahat sa harap ng kanilang mga mata.
Kagad pagkatapos nagsindi ang mga flashlight ng ilang tao at nagkaroon pa nga ng self-generated na headlamp na parang searchlight. Agad na tumaas ang liwanag ng silid ng ilang antas. Nakita ng lahat ang batong pinto na binuksan ni Kenneth, mahigpit na isinara muli, at hanggang sa oras na ito, lahat ay may nakita sa itaas ng batong pinto. Master Sunder, maaari mo bang buksan muli ang pinto ng libingan? Kalmadong tanong ni Susan at pumasok na may kumpiyansa. Walang problema. Natawa si Kenneth at sinabing kailangan ng ilang teknik para makapasok sa escape door na ito mula sa labas. Upang lumabas mula sa loob, dapat mayroong isang mekanikal na aparato. Kapag nahanap na ng isa ang mekanismo, madaling mabuksan ang pinto. Nabuhayan ng loob ang lahat nang makita kung gaano kadali ang sinabi niya. Ngunit pagkatapos hinanap ni Kenneth ang likod ng pintuan ng libingan ng mahabang panahon, ngunit wala siyang nakitang anumang kapaki-pakinabang na kagamitan. Hindi banggitin ang pull ring wrench at iba pa, kahit na ang maliit na bilog na butas ay hindi magagamit. Maaari ba itong nauugnay sa mga pattern na ito sa pinto? Sabi ni Quincy. Sa liwanag, nakita ng lahat ang kakaibang pattern na nakaukit sa pinto. Sa magkabilang gilid ay may dalawang hayop na kakaiba ang hitsura, at sa gitna ay isang malaking bilog na bulaklak. Ang bulaklak ay binubuo ng maraming hindi maintindihan na salita at simbolo na parang may sinasabing mahalagang bagay. Ang mga hayop na inukit sa magkabilang gilid ay mga hayop na nicho, at ang bulaklak na ito sa gitna. Hindi ko alam. Hindi ko pa ito nakita dati. Sinabi ni Susan, sa palagay ko, para mabuksan ang pintong ito, dapat itong nauugnay sa bulaklak na ito, at kailangan kong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo na ito. Tumango si Kenneth, I think so too. Iyon ang dahilan kung bakit ang disenyo ng libingan ay baluktot, palaging gumagawa ng ilang mga bagong trick. Sa sandaling ito, sabi ni Dorothy, hindi na kailangang pag-aralan ang bulaklak na ito. Kahit pag-aralan mo itong mabuti, hindi mo mabubuksan ang pintong ito. Ito ay isang patay na pinto para lamang makapasok at walang labasan. Hindi rin ito ang pintuan ng pagtakas na idinisenyo ng tagabuo ng libingan, ngunit upang patayin ang lahat ng nagsisikap na pumasok mula sa labas dito. Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Tinanong ni Prinsesa Flor, Tita, paano mo nalaman? Itinuro ni Dorothy ang bulaklak na kasulat dito. Isa itong sinaunang script at rune. Ang bulaklak ay hindi walang kabuluhan, ngunit isang diagram ng pagbuo, isang diagram ng pagbuo ng pagpatay. Gulat na napatingin si Zane kay Dorothy. Naiintindihan mo ang sinaunang script at alam mo ang diagram ng pagbuo. Tumingin din si Freya at iba pa. Sa una ay iniisip na ang tiya ni Alex ay bumaba para lang magpanggap, para magpakatanga, at tatalunan ang isang pag-atres kapag nakita niya ang panganib, ngunit hindi niya akalain na alam niya ang mga ganoong kalalim na bagay. Sumagot si Dorothy, medyo alam ko. Kinakabahang sagot ni Prinsesa Flor, ito ang pintuan ng kamatayan para pumatay ng mga tao. So, next is the killing technique. Katatapos lang niyang magsalita ng makarinig ang lahat ng kaluskos. Ano ang tunog na iyon? Parang galing sa likod. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1504. Kinabahan ng lahat at lumingon sila sa mga ilaw na nagniningning. Kanina, iniisip lang nila kung maaaring buksan muli ang pinto ng libingan. Hindi nila tiningnang mabuti ang sitwasyon sa loob. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ito ay isang saradong espasyo na halos 200 metro kwadrado. Walang daan palabas, kahit isang pinto. Ang mga dingding ay pininturahan ng ilang kahindak-hindak at kakilakilabot na mga pintura. Parang may nakikita akong berde. Lunti ang ilaw. Ito ay isang berdeng ilaw. Eye off ang headlights. Pinatay ni Alex ang headlights at agad na dimang ilaw sa kwarto. Kagad pagkatapos, daan-daang kumpol ng berdeng fluorescent na ilaw ang nakita na lumilipad sa hangin. Sumigaw si Quincy, ito ay isang luminescent na bug. Mag-ingat ang lahat. Ito ay isang lumilipad na insekto na may lason. Kapag dumampi ang mga kulisap na iyon sa iyong balat, malalason ka, at sa wakas ay magiging puddle ng nana at dugo. Maliban sa mga ngipin mo, walang matitira.
Sa sistema ng kaalaman ng Tomb Raider, mayroong tala ng makamandag na insektong ito. Agad ding kinabahan si Susan at paulit-ulit na sinigaw si Darven, "Darven, ninuno ka ng toxin experimenting. Umaasa kaming lahat sa iyo." Hindi yun papansinin ni Darven. Naglabas siya ng insenso sa bag at inilagay sa lupa. Isang malakas na tunog ang narinig. Sinindihan ni Darven ang lighter at umalangaw-ngaw ang halimuyak mula sa insenso. Hindi nagtagal nang maamoy ng mga luminescent na surot ang amoy na ito, sila ay naging parang mga langaw na naaamoy ang amoy ng dumi at lumipad papunta sa insenso. Napaatras ang lahat sa dingding, nakapatay ang mga flashlight. Nang lumipad ang huling luminescent bugs, agad na tinakpen ni Darven ang takip. Tapos na. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Sinabi ni Susan, "Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganitong uri ng bug pagpasok pa lang. Ito ay talagang mapanganib." Umiti si Kenneth at sinabing, "Ano ang kinakatakutan mo?" Sa paligid ni Senior Darven, lahat ng makamandag na insekto at makamandag na bagay ay maliliit na bagay lamang. Makapangyarihan ang maliit na insenso na ito. "Senior Darven, meron ka pa ba? Maaari ba akong bumili ng isa mula sa iyo?" Katatapos lang magsalita ni Kenneth. Isang berdeng agos ng liwanag ang biglang bumaril mula sa isang pader kay Darven. "Mag-iingat ka." Si Zane ay mabilis sa kanyang mga mata at sa kanyang mga paa. Mabilis niyang kinuha ang isang bagay sa likod niya at marahas na binuksan iyon. Ito ay naging isang hindi nakikitang payong at pagkatapos buksan ito, kinironggan ang ulap ng berdeng ilaw. Matindi ang panginginig ng panloob na enerhiya ni Zane. Ang berdeng ilaw na iyon ay biglang nagkaroon ng matinding pagkabigla at bumagsak sa lupa. Ang isang flashlight ay lumiwanag sa bagay na iyon at ito ay naging isang luminescent bulb. Ito ay inalog at bumagsak sa lupa patay. Isang kumikinang na berdeng ilaw din ang ibinubugat na hindi napatay. Holy shit! Napakalaking luminescent bulb. Sigaw ni Quincy matapos itong tingnan ng mas malinaw. Kung ikukumpara sa luminescent bug na nahuli ni Darven dati, ito ay higit sa 10 beses na mas malaki at mukhang gagamba ngunit may 3 pares ng pakpak. Maaaring ito ang ina ng luminescent bug. At sa sandaling ito, sumigaw si Maya, "Mag-ingat sa dingding." Narinig ng mga tao at tumingin sa paligid ng dingding. Nakita nila ang isang maliwanag na berdeng ilaw na umuusbong ng makapal. Ang lahat ay may katulad na laki sa luminescent bug sa lupa. Sumigaw si Quincy, "Diyos ko! Paano magkakaroon ng napakalaking luminescent na bug?" Kinuha rin niya ang invisible na payong at marahas itong binuksan. Pagkatapos tumakbo siya sa gilid ni Maya. "Beauty, meet me. Ako si Quincy Zoppins, ang Tomb Raider. Ito ang gintong kayamanan ng Tomb Raider, ang hindi nakikitang payong. Nandito ako para protektahan ka." Walang pagkakataon si Prinsesa Flor. Ang taong ito ay may mga mata kay Maya na ang hitsura at tindig ay maihahambing sa Prinsesa Flor. Sa oras na ito, hindi mabilang na luminescent bug ang lumipad mula sa dingding na nagpaulan sa karamihan. Quincy used the umbrella to support himself and Maya, trying to get the beauty's favor, but unexpectedly, Maya didn't appreciate it at all at itinulak siya, "Umalis ka na, huwag kang hamarang." Sa susunod na segundo, biglang sumugod si Maya sa harapan. Nakaharap sa paparating na mga luminescent na bug, iniunat niya ang isang kamay. Silver Frost, Frost Seal. Kabanata 1505. Bahagyang itinulak ni Maya at itinulak sa lupa ang pangit na si Quincy. Nagalit si Quincy habang iniisip niya, "May sakit ka ba? Mabait ako para iligtas ka. Ikaw ay hindi lamang walang utang na loob ngunit naglakas loob din na itulak ako pababa. Well, tingnan ko kung paano ka mamamatay mamaya. Kung susubukan kong iligtas ka, hindi ako Zoppins." Kahit na ang taong ito ay nanirahan sa Rockefeller's Manor sa loob ng isang araw, inalagaan siya ni Holly. Hindi niya nakita ang ibang tao kaya hindi niya alam ang takot ni Maya. Sa sandaling ito, lumingon siya para tingnan si Maya at nakita niya itong nagmamadaling pumunta sa harap ng mga tao na mag-isa para harapin ang mga nakakakilabot na luminescent na bug.
Para bang tinamaan ng kidlat si Quincy habang iniisip, retard, kinahanap mo ang kamatayan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, tuluyan na siyang natulala sa imaheng nasa harapan niya. Pakiramdam niya ay mabilis na bumaba ang temperatura sa kanyang katawan. Ngayon lang mahigit 20 degrees. Sa isang iglap, ito ay bumagsak sa ibaba ng zero. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang ice cellar at ang mga patak ng ulan ng luminescent bulbs na mga 1 metro bago si Maya ay tumigil sa paglipad. Para silang nakatagpo ng sapot ng gagamba na hindi nakikita ng mata. Ang mga luminescent na bug ay na-stuck sa web. Isang tunog ang narinig. Iyon ay isang mabilis na nagyayelong tunog. Hindi bababa sa daan-daang luminescent na bug na kasing laki ng kamao ang nagyelo sa kalagitnaan ng hangin. Walang makagalaw. Sa sumunod na segundo para silang nagkakalat ng sitaw, kumakaluskos at bumagsak sa lupa. Huling itinulak ni Maya ang kanyang kamay pababa. Ang lahat ng mga nakapirming surot ay nagkapira-piraso. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Napatingin ang lahat sa lupa. Maging si Alex ay medyo nagulat dahil hindi niya inaasahan na ang Silver Frost skill ni Maya ay naging napakalakas hanggang sa ganito. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang Silver Frost technique ay nakabatay pa rin sa walang pangalan na paraan ng purification ni Alex na inangkop niya. Kahit na hindi siya sigurado kung hanggang saan niya ito malilinang at sa pagpapakita ng lakas ng pakikipaglaban ni Maya sa oras na ito, kailangan niya talagang pag-isipan. Si Quincy naman ay nakabuka ang bibig. Pagkatapos si Susan, Freya, Kenneth, at ang iba pa ay labis na namangha at hindi sila nakaimik. Kung sasabihin ng isa na magkasamang naglakbay si Tia Rockefeller, mararamdaman ng lahat na maaaring may kaunting lakas ang babaeng ito. Para naman kay Maya at Princess Flor, inakala ng lahat na ang mga taong ito ay mga pasahero at turista dito upang bisitahin. Ngayon sila ay nakulong dito na dahil lamang sa kanilang mga kasalanan. Kung makakatagpo sila ng anumang panganib, ang 2 placeholder na ito ang unang mamamatay. Gayunpaman, nagkamali sila. Ang inakala nilang placeholder na hindi man lang tanso ay isang hari. Malakas na palakpakan ang narinig. Pumalakpak si Princess Flor at tumingin kay Maya ng masama. Maya, lumalakas ka talaga ngayon. Kung lalabanan kita, baka hindi na ako tumagal ng 3 minuto. Ano? Nagulat na naman si Susan at ang iba pa. Napakalakas ni Maya kaya sinabi nitong si Flor na tatagal siya ng hindi hihigit sa 3 minuto. Nangangahulugan ba iyon na makakaligtas siya ng 2 minuto? Iyon din ay itinuturing na napakalakas. Not to mention Susan, even Quincy's heart wailed, if it were me, I might not even last 3 seconds. Kailangan lang niyang iunat ang kanyang kamay at ako ay magiging katulad ng mga luminescent na bug sa lupa. Paanong hindi ka panipaniwala ang mga babae sa paligid ng batang Rockefeller na ito? Sa sandaling ito, itinuro ni Alex ang kanyang flashlight sa isang lugar. Lumakad siya ng ilang hakbang at nakita niya ang ilang kalawang na bakal sa lupa at iba pang nabubulok na damit. Inilibot niya ang kanyang paa at nakita niya ang ilang ngipin. Bago tayo pumasok, dapat may naririto. Iniwan ito ng mga naunang tao. Sabi ni Alex. Umakyat ang ilan pang mga tao upang suriin. Tumanggo si Zane. Maaaring laso ng mga luminescent na bug ang mga taong ito. Napatingin si Quincy kina Maya at Prinsesa Flor na may masalimuot na emosyon sa kanilang mga mata. Naisip niya noong una na pagkatapos bumaba sa puntod na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong makalapit sa 2 nakamamanghang dilag na ito, ngunit pagkatapos ipakita ni Maya ang kanyang kamay, nabawasan ang kanyang tapang. Maingat na iniikot ang mga patay na luminescent na bug sa lupa, sinabi niya kay Zane, Kuya, paano naging napakalaki ng mga luminescent na bug na ito? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kalaki sa buhay ko. Sobrang nakakatakot. Sinuri ni Susan, siguro dahil nakainom na sila ng dugo ng tao noon. Umiling si Freya. Hindi, may yin energy dito. Ang mga bug na ito ay puno ng yin energy. Natatakot ako na sinisipsip nila ang enerhiya ng yin bilang mga sustansya. Till then.